Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord God, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong Ama sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, linisin niyo nga po ang puso't isipan namin, Panginoon, sa mga sandaling ito upang sa ganon ang bawat salita niyo, Panginoon, na aming maririnig or maririnig ng aking mga kapatid ay malaya pong kumilos sa kanilang mga puso, O Lord God. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, at hayaan niyo nga po, Panginoon, na mangusap kayo sa amin. Hinihingi ko po, Panginoon, ang inyong gabay, Lord God. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran sapagkat kung wala po kayo, wala po akong kayang gawin. Kayo po ang siyang maitaas, Panginoon, sa bawat buhay namin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Learn to shepherd the Jesus way. Paano nga ba? Let us heed, let us obey, listen to God's instruction. Let us lead the people God entrusted us, our family, friends, and loved ones. Let us lead them to Christ. Let us feed them through God's Word. Palakasin natin at paalalahanan natin sila sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pag sinabi naman po nating heed, to pay attention, to listen, to consider, kailangan po tayo ay nakikinig lagi sa instruction ng Panginoon. Let us lead means hindi lang po tayo nagko-command, but we lead to serve, we direct, we guide to be the first in doing. Ulitin ko po. Leading is to be the first in doing, we act. And feed is to provide, to care, to teach our children. We have our own goal. At isa dito ay yung maging mabuti tayong nanay, kapatid, kaibigan, at mabuting tagasunod ni Kristo. Let us learn to shepherd that Jesus way. What is shepherding? Alam niyo po, naalala ko noon, 1-year-old pa lang po yung mga anak ko, tinuturuan ko na po silang manalangin before they sleep. Shepherding is caring, teaching, leading, and instructing. Step out and follow God's lead. Nakuha ko po ang lesson na ito sa aklat po ng Exodus chapter 14. Ito po yung time na kung saan si Moises, pinangunahan niya po na i-lead ang 600,000 na Jews. Pero ang sabi po sa pag-aaral, nasa 2 to 3 million daw po ang mga Israelitang naglakbay. Natry nyo na po bang namasyal kasama ang inyong buong pamilya, lalo na dun sa mga pamilya na may mga maliliit na mga anak? Alam niyo po, naalala ko noon ako po ay nagtuturo, every year po, meron kaming field trip sa school o yung mga bata, At bilang isang guro, hindi po madali para sa amin na pagsamasamahin ang mga bata sa isang lugar at papilahin po sila para makapasok po sila ng safe at makalabas ng safe yung mga bata dun sa lugar na pinupuntahan namin. So, it takes an effort. Sa ating mga anak, ganun din po, or sa ibang kapamilya natin na hindi pa po mananampalataya sa ating Panginoon. Nag-e-effort po tayo para i-guide sila sa ating Panginoon. Exodus 14, chapter 1 to 3, Then the Lord said to Moses, Tell the people of Israel to turn back and encamp in front of Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, in front of Baal Zepon. You shall encamp facing it by the sea, for Pharaoh will say of the people of Israel, they are wandering in the land, the wilderness has shut them in. Nung una, nagbigay po ng instruction si Lord kung saan magkakampo sila Moises, kung saan din po sila mag-i-stay, So ano po yung makukuha natin sa lesson na ito? Una po, heed instructions. We want to shepherd, we want to care for others. Una, heed instruction. The Lord gave this instruction to Moses. Heed means to pay attention, to listen. Naalala niyo po ba yung story sa Bible dun sa mga anak ni Eli? Di ba po binigyan na sila ng instruction tungkol sa pagkakaloob or pagbibigay? Sumunod po ba sila? Hindi po. Anong nangyari sa kanila? Pinarusahan sila ng Panginoon. Pati po ang buong pamilya nila, Ganon din si Haring Saul, meron pong instruction bago po siya pumunta sa laban, di ba po? Pero hindi siya sumunod. Kaya ganon na lamang po yung pagkapunit ng robe niya. Ganong kabilis na punit, na pinunitan ni David yung robe ni Haring Saul.
At sabi nga po, ganun din daw po kabilis na mawawala yung kanyang paghahari. He disobeyed. Si Joshua, he obeyed the instruction of the Lord. Ano po ang naging result? He conquered the land. Natuntungan po nila yung promised land. Ganon din po kay David. Sila po yung mga sumunod sa instruction ni Lord at pinagpala po sila. God wants us to listen to Him and follow Him completely. Sabi nga po, a good leader is a good listener. Magbasa po tayo ng instructions. Read Bible every day. Nandun po yung instruction ng Panginoon sa atin. Mahalaga po na sumusunod po tayo at may alam po tayo sa salita ng Panginoon para yung mga nililid po natin ay hindi po basta-basta masisilo or hindi po maliligaw. Maituturo po natin sila at maihahanda palapit sa ating Panginoon. Pangalawa po, give exhortation. Ito naman po yung point or yung time na patawid na sila. Sa verse 13 to 14, and Moses said to the people, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptian whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Natakot po yung mga Israelita noong panahon ngayon. Dumating po sila sa point na kung saan sinisisi po nila si Moises. Sabi nila, bakit mo pa kasi kami dinala dito? Dito mo ba kami papatayin? Dito ba kami mamamatay? Alam niyo po, napakahalaga na kapag discourage po ang isang tao, we have to give exhortation or encouragement. Kaya alam niyo po, ako, sa akin, sa buhay ko, ang pinaka-best encourager po sa akin ay ang aking asawa. Kapag dumarating po yung time na pinanghihinaan po ako ng loob, siya po yung madalas na nag-i-encourage po sa akin or nagpapaalala sa akin na sasabihin niya, mahal, di ba ganito lang yung buhay natin dati? Nakita mo kung paano kumilos si Lord sa atin, nakita mo kung paano niya tayo pinagpala at paano niya ipinakita yung himala sa buhay natin. So, give exhortation. Sabi po ni Moises sa verse 14, don't be afraid. Tulungan po natin na makita ng tama ng ating mga anak o mahal sa buhay yung mga bagay na sa sitwasyon natin. Ano po, at yung mga bagay na ginagawa po natin yon, pagiging shepherd po yon. Yung pinapoint out po natin sa kanila kung ano po yung dapat lang nilang tinitidnan at huwag yung kanilang tinututukan. Minsan tinututukan po kasi natin yung takot natin eh. Natatakot po tayo, katulad po ng mga Israelita, no? Natakot po sila. Biniblame nila si Moises. During that time kasi yung sitwasyon po yun, wala po kasi silang mapupuntahan, na-trap po sila. Pero yun po talaga yung lugar na gustong pagdalhan sa kanila ng ating Panginoon. Kaya tayo, maging maingat po tayo kapag may isang taong sinisisi tayo or biniblame tayo sa isang bagay. Do not hurt them. Don't blame back. They are just afraid. Maybe natatakot po sila. Meron po silang alalahanin, ano po. So ano po yung pwede nating sabihin? Paalalahanan natin sila na kapatid, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, napatunayan na natin or napatunayan mo na, di ba, na kung gaano kabuti ang Diyos. Ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo. At katulad po ni Moises, ano po yung sinabi niya? Just stand still. Pag nag-i-encourage po tayo, i-direct po natin sila kay Lord. I-present natin si Lord na, kapatid, ito si Lord. Alam mo ba, ito yung kayang gawin ni Lord. Ano po, lagi po tayong magpalakasan at magpaalalahanan. Pangatlo po, make action. Sabi po sa verse 15 to 16, the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward. Lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, that what people Israel may go through the sea on dry ground. May moment na kailangan po nating manatili, stand still, mag-pray. After po nun, gumawa na tayo, humayo na tayo, maghayag na po tayo. Pag di po natin alam ang mga gagawin natin, mag-pray po tayo, humingi po tayo ng godly advice. Magbasa, mag-aral, at pag alam na po natin, start to move. Sa Nehemiah chapter 2 verses 17 to 18,
Then I said to them, "You see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gate have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace." I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, "Let us start rebuilding." So they began this good work. Ano po yung unang ginawa ni Nehemiah? Nehemiah prayed. Hiningi niya po yung favor ng king. Kinausap niya po yung mga leaders, yung mga matataas na leader. At pagkatapos po nun, umaksyon na po siya. So hindi po tayo nagtatapos sa pananalangin. Yes, we have faith. We pray, then let's act. Pinag-pray natin ng ating kapatid. Pagkatapos po nun, kausapin natin siya. At ang kasunod po nun, umaksyon po tayo. Meron po tayong inaakay kay Lord. Ano pong ginagawa natin? Pinag-pray natin siya, or pinag-pray natin siya, kinausap natin siya. Okay, kapatid, ganito yung step na pwede natin gawin sa problema mo. That is leading, and that is shepherding. Meron pong action. Let us trust God protection. Yes, meron pong persecution, kasi enemy is real. Yes, meron din pong critics, merong discouragement. Ganyan ka naman dati bakit ngayon? Iba na yung ginagawa mo. Lagi po natin tandaan na meron po tayong goal. Focus in your task and mission. Ano po yung ginawa ni Lord kila Moises? Totoo po yung sinabi niya na the Lord will fight for us. We will see our deliverance. We will see the enemy defeated. Magagapi natin ang kaaway kung patuloy po tayong gagawa at magtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Katulad po ng ginawa niya sa mga Israelita noon, nagpadala po siya ng mga anghel para gumabay sa kanila. Di ba po, kahit nga yung ulap kung saan sila pupunta, naandun din yung ulap So, kaya din pong gawin ng Panginoon yung sa atin. Last verse po sa Psalms 37 verse 3, "Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture." Share the gospel. Share the good news. Share God's blessing. Patuloy nating ilid ang ating mga mahal sa buhay sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya at huwag po tayong matakot. Hindi po ito galing sa ating Panginoon. God saved us to be a blessing with others. So step out and follow God's leading. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po Panginoon sa inyong salita sa araw na ito, O Lord God. Patuloy ka nga pong kumilos sa amin, Panginoon, at patuloy mo po, Panginoon, ilagay sa puso namin, O Lord God, ang pagsunod sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, magamit nyo nga po nawa ang buhay namin, Panginoon, dito sa lupa, sa paghahayag ng salita mo, Panginoon, at hayaan mo nga, Panginoon, na patuloy na mangusap ang inyong banal na Espiritu sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin, O Lord God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.